breadwinner din sa aming pamilya, kailangan kong pumayod ng hindi nagpapahinga kahit may sakit ako. I'll try my best. Nag-approach ako sa isang artist. Napansin naman, tapos post niya hanggang post ng isang content creator din. Nakita nung isang parang vlogger, Ma'am Lynn Bernardo, yung tumulong sa akin na makilala yung pastilya. Hindi ito yung pinakamasarap na pastil na matitikman nyo. Pero ito yung pastil na nanggaling sa puso. Kung bibili nyo yan, hindi yun yung produkto lang. Kumbaga may istorya talaga yan. Klase mo ng first year, tawag sa'yo pure gold dahil nga kung ano nung pinagbebenta mo. Kaya hindi ka ba nahiya ng mga panahon mo? Hindi siya rin. Kasi paano makakasurvive kung mahihiya ako? Pinasok ko ito eh. Siyempre dapat tapangan ko na lang kaysa mahihiya ako. Tama yun eh. Hindi naman yung ibang tao yung magpapakain sa'yo at sa pamilya mo. Diba? Lalo may pangarap ka naman sa buhay na makatapos. Yung first year college ka, wala si mama mo. Wala na po. Kaya pala kahit anong pwede mong ibenta, ibebenta mo talaga para ma-survive lang yung mga kapatid mo. And for sure, yung mga nagsasabi sa'yo ng mga pure gold na yan, no, napatunayan mo sa kanila na kaya mo makatapos kahit ganun yung diskarte mo. Hindi naman talaga mawawala yung mga mapanghusgang tao. Totoo naman. Mabuti man o masama yan, may sasabihin talaga yung mga tao. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS at matagal-tagal din tayong hindi nakapagkwentuhan, no? At least nakabalik tayo ngayon sa ating pagpa-podcast at syempre ibig sabihin may bago na naman tayong guest na makakasama dito sa TWPS, no? I'm very excited, no, na ipakilala sa inyo ang ating guest ngayon, no? So, etong guest natin ngayon hindi siya yung mga typical nating guest, no, na nagdenegosyo na, alam niyo yun, sobrang laki na, no? But our guest for tonight, no, sobrang inspiring ng kwento ng buhay nila at ng ginagawa niyang negosyo ngayon. Kaya very excited ako na mapakilala siya sa inyo, no. At recently, no, marami talagang sumuporta rin sa kanya sa online, na lalo na yung mga kaibigan nating ibang influencer, no, na talagang sumuporta. At syempre yung mga netizens na nakita kasi at nantig doon sa istorya ng kanyang negosyo ngayon. So, hindi ko na papatagalin to dahil excited na rin ako para dito. So ladies and gentlemen, sa gabing ito o sa kung nasan ka man ngayon, anong oras man ngayon, no? Ladies and gentlemen, Sir Francis Noel. Sir. Hello, sir. Welcome sa TWPS, no? Thank you po sa pag-invite, sir. Alam ko sobrang busy mo rin ngayon kasi recently nga, no, sumabog talaga yung business niya is pastilya. Pastilya. Yes. Kumbaga parang parang kuya, di ba? Tama ba? Ganun yung ganun yung business mo. So, literal na pastil. No? Ito, actually, nandito sa harap namin ngayon, yung pastilya, no? So, recently kasi nakita ko, no, sa photo pa dito sa studio namin na nagpicture-picture sila. Kasama niya yung kapatid niya. So, sabi ko, kasi one time ako yung nag-handle ng page ng photopad. So, sabi ko nga, may nag-chat na parang pwede ba mag-photoshoot ng product, ganyan, or pwede ba isama yung kapatid ko. So, normal naman sa amin yun, no? Minsan may mga guest kami dito or mga client kami dito sa photopad, no, na talaga nagpipicture ng product nila, o kaya pipicture ng pamilya, di ba? Pero that time, so, nakita ko. But it's a normal conversation naman. Then, nagulat nga ako na kayo pala yun. Kayo magkapatid. Then, nakita ko, pinost ni Sir Noel yung picture nilang magkapatid na nandun nga yung istorya. So, yun. Bago ang lahat, no, ano yung pinaka-product nyo? Ano yung negosyo nyo talaga? No? Yung pinaka-product namin, sir, is pastil. Kung tawagin sa Mindanao or sa Bisaya is kagikit. Okay. Ay, bago ko natutunan niya, may trivia. Opo. Kasi that time may nag-comment sa sa Facebook ko na hindi man pastil yan Kumbaga, kagikit kung tawagin. Kagikit, tama ba? Kagikit po. Kasi that time, sa atin dito sa Maynila, pastil na kasi nakasanayan na yung pastil. Yung usual na pastil, no? Meron din kasi malapit dito sa atin. Yung may kanin na, andun yung manok, tama ba? Opo. Pastilan. Parang ganun Pero yung sa'yo ito, nandito sa jar, tapos parang kukunin mo. Opo. Tama ba? Opo. Mm-hmm. Bali, ayun, naisip ko yung idea na yun kasi that time, may naging kaibigan ako sa UDM. Nagtitinda siya ng pastil. Pero UDM student siya. Ito, literal na pastil yung kanya. Opo.
Yung may kanin na Opo, parang nakabalot sa dahon, sa tama ba? styro po. Sa styro Opo, nakalagay. opo. Okay. Tapos Then paano nangyari? naisip ko, sabi ko, magkaiba naman kami ng school. Then tinry ko magluto at nagtanong din ako sa kanya that time na, "Anong ingredients nun sir?" Parang gano'n. Oo, paano Tapos niluluto, oo, paano paano ginagawa? ayun, inaral ko muna pero hindi pa siya yung totally na puwedeng pambenta sa market. Parang ano lang, Testing lang. pang-survive Testing. na makabenta gano'n sa mga estudyante. So nilagay mo rin sa styrofoam? Parang styrofoam din that time. Mm. Yun, ah, sinasabay ko siya sa pagbebenta ng Graham Ball that time. Oh, so nagbenta ka rin ng Graham Ball. Opo. Wow. So talagang during that time na estudyante, dumidiskarte ka na rin pala talaga. Opo, kasi ano, kumbaga wala talagang magpapaaral sa'kin that time. Kumbaga parang nasa utak ko lang na kailangan kong magtapos, kailangan kong, i-fulfill yung pangako ko sa late Oh, mother ko, yun. talaga. So anong kurso mo? Bale nagtapos ako sa kursong Print Media Technology sa TUP Manila. Oh, so sa IT ano rin 'to 'no? Information technology side halos, tama ba? Parang gano'n Hindi din po, siya, eh. parang ano po siya, Paano parang siya? second architect or Okay. So mahilig-hilig kang mag-ano, medyo parang sa mahilig ako arts, sa mga graphic. mga graphic ganyan, Opo, mga media side 'no, opo. creative side kung Yes tawagin po. natin 'no. Wow. So on that time, anong year ka na nun? Yung nagbenta ka na ng mga Graham Ball sa mga ano? Actually tawag pa nga sa'kin dati nung first year ako, mini pure gold daw, eh. Mini Pure Gold. Tinawag kang Mini Pure Gold, bakit? Nagdadala ako ng mga chichirya sir, tapos mga stick o biscuit para makabenta. Tapos siyempre nagka-pandemic sir, eh. Kami yung batch na malas, eh. Bakit malas? Kasi yung pandemic sir, bigla sa'min parang dumating. Kasi 'pag college ka kasi sir, sobrang hirap din maka-survive Totoo that yan. time. Ayun, may mga nanonood na college student, Ah, eh. nung, Kumbaga survival. ah, siguro masabi ko, kami yung natira na medyo matibay sa pandemic. Mhm, Kasi mahirap maka-survive sir 'pag online class kasi ang hirap maka-adapt mhm. that Totoo time, yun, totoo yun. ang hirap maka-adapt. So, ang kalaban mo talaga is mental health, Totoo yun. financial, tapos siyempre yung mga load sir, hindi naman Kasi lahat. internet, eh, during pandemic para maka-survive ka as college student dapat may laptop ka, dapat may internet ka o kaya mobile phone. Basta lahat ng paraan para makapag-aral kayo through online. Hindi naman lahat kasi sir, lahat may privilege na may wifi, Totoo tapos yun. privilege na may cellphone. Ako that time sir, nanghihiram lang ako sa kaibigan ko ng cellphone, eh. Kumbaga nung pandemic nun, nasa kaibigan ako imbes sa mga family ko, eh. Ka Kasi ayun, mahirap kasi yung buhay sir 'pag nagsama-sama kayo, 'pag mahirap yung buhay, nagsama-sama kayo, lahat kayo maaapektuhan ng negative side. Totoo. Pero during that time siyempre maraming nakakaranas, alam for sure hindi lang ikaw, eh, 'no? Pero alam mo yun 'pag nandun ka sa ganong sitwasyon, yung iba parang pinipili na lang na, "Hindi na lang ako mag-aaral. Hindi ko na lang tatapusin 'to." 'Di ba? Yes po. Pero ikaw mas pinili mo na gawan ng paraan. Kasi puwede namang sabihin mo, "Wala akong cellphone, 'di na ako mag-aaral, eh." Ano yung pumapasok talaga sa isip mo nun, bakit pinu-push mo talaga na makatapos? Ako sir, parang nasa akin lang, no choice na ako, eh, ba't pa ako tatakbo, parang gano'n. Siguro mas nilagyan ko na lang ng tapang. Kumbaga, susuko pa ba ako, eto na ako, nandito na ako, eh. Niligay ko na yung sarili ko dito, eh. Parang sabi ko, "Go na 'to, palag na kung Laban palag." na 'no? Kasi talagang puwede mo sukuan anytime, eh. Opo, Pero ang galing, kumbaga saludo ako sa'yo dun kasi sabi mo kanina late mother mo. So, sorry, nawala si mother mo. Anong taon or bago ka ba mag-college? Nawala siya or during college time mo? ah, actually sir, nahinto ako ng 6 years kasi 6 years. sa hirap ng buhay, alam naman natin mahirap buhay. So, parang bata pa ako, alam ko na yung reality. Nagbebenta kami ng nanay ko, nagbabangketa kami. So, talagang Tapos sumasama kay mama opo, mo? bale iyon, nung time na one time may nagsalita siya sa'kin, sabi niya, "Sana makabalik ka sa pag-aaral." Gano'n. Tapos iyon, nung bigla siyang kinuha ni Lord, siyempre di naman natin maano yun, tumatak sa isip ko yung sinabi niya na magbalik ka sa pag-aaral, no matter ano, Oo. So, parang kahit parang ilang taon na sabi mo 6 years, eh. So, parang yung iba nahihiya na bumalik, eh. Pero ikaw pinush mo pa rin na bumalik mag-aral. opo, Galing. nagsimula ako sa ALS, tapos
ayun yung ano, yung kumbaga yun na lang yung pinanghahawakan ko kahit wala namang panghawakan na iba yung kahit nga papa ko dati hindi ako pinaniniwalaan na Mhm. makaka-graduate ako sa Wow. ganitong So ngayon naka-graduate ka na? yes, naka-graduate po Wow, ng bachelor's. galing, galing, nakakatuwa. So talagang pinagsikapan mo, sabi mo kanina, yung mga kaklase mo ng first year tawag sa'yo pure gold dahil nga kung ano nung pinagbebenta mo. Opo. Hindi ka ba nahiya nung mga panahon na yun? Hindi sir, kasi ano, kumbaga paano ako makaka-survive kung mahihiya ako. Totoo yan. Kumbaga pinasok ko 'to, siyempre dapat tapangan ko na lang kaysa mahiya Mhm. ako. Saka at the end of the day 'no, tama yun, eh. Hindi naman yung ibang tao yung magpapakain sa'yo at sa pamilya mo, 'di ba? Kaya bakit ka mahihiya? Bakit hindi mo gagawin, 'di ba? Lalo may pangarap ka naman sa buhay na makatapos. Opo, At parang mas para sa'kin mas nakakahiya yung alam mo yun, kumbaga hindi ka nagsisikap talaga. Mas nakakahiya yung gano'ng bagay na may kakayanan ka naman mag-aral pero hindi ka nag-aaral. May kakayanan ka naman na magsimula ng something pero hindi mo ginagawa, 'di ba? So mas nakakahiya yun. And for sure yung mga nagsasabi sa'yo ng mga pure gold na yan 'no, napatunayan mo sa kanila na kaya mong makatapos kahit gano'n yung diskarte mo. opo. So ilang taon ka nagbenta-benta ng ganyan, hanggang makatapos ba? Opo sir, ano, totally nagpaiba-iba ako ng binebenta sir, eh. Nagsimula ako sa mga gano'n tapos Mhm. nagbenta ako ng damit, nagbebenta ako ng damit sir. So lahat talaga, Oo parang sir, lahat ng diskarte gagawin mo talaga 'no? oo sir. Tapos ayun, prutas nagbebenta ako, Pati prutas. oo, bagoong. Saan yan dadalhin mo sa school yung prutas? Bale namimili ako sir, kada madaling araw sa Divisoria bibili ako ng mga kasi minsan bagsakan sa Divisoria 'di ba, ng prutas. So kumukuha ako dun, bebenta ko yun. Galing. Saan mo Tapos binebenta 'to, sa school din? minsan sa school, minsan sa mga kapitbahay. Ngayon lang ako nakarinig ng estudyante nagbebenta ng prutas sa school. Opo, Ikaw parang lang yung narinig kong gano'n. Diskarte talaga, opo. Tapos bagoong, pati ayun, bagoong. graham balls, Grabe 'no? yung pastil sir, ayun talaga mga parang testing hanggang sa kahit paano, maka-survive talaga. Aha, aha. So ayun naman, na-survive mo, sabi mo naka-graduate ka. Galing, galing. So now, after mo maka-graduate 'no, kamusta naman, naging buhay na 'no? Ayun, akala ko that time alam ko na yung reality. Akala ko 'pag naka-graduate ako, alam ko na yung kapado ko na talaga yung realidad ng buhay. Kumbaga parang ano na, dire-diretso na agad, Oo, smooth na agad yung ano. kasi yun one time, siguro mga second month, binulaga ako ng sarili ko, parang nagtatrabaho ako is bigla akong nakaramdam na nati-trigger ako, yung mental health ko tapos yung sakit ko nagsasabay. Ano nga So, ba ulit yung sakit mo bro? Para bale maintindihan ng mga nanonood. bale ano, mayroon akong collapse lang, yung Oh. kaliwang baga ko is hindi na gumagana. Pero that time kasi sabi ng mama ko, mahina na talaga yung So lungs ko. inborn na 'to, inborn. Pero medyo hindi siya laging nagti-trigger, parang gano'n? Ano, mahina talaga yung baga ko, pero hindi siya yung nag-collapse. Aha, aha. Mahina talaga siya. Pero Pero, pagka silang pa lang sa'yo, gano'n na talaga? parang naapektuhan siya sir kasi that time nung bata daw ako nag-50-50 ako, parang naging gano'n yung Okey. So parang yun yung parang kasi sa COVID 'di ba, 'pag oo, nagka-COVID ka, puwedeng humina yung ano, may something na immune tatamaan system. sa'yo, parang Opo, gano'n. opo, So parang gano'n din yung nangyari sa'yo? opo, parang gano'n. So hanggang pagkatanda mo, akala mo wala na yun, Opo. tapos paano nangyari, na-trigger ulit siya? Na-trigger ako nung kasi ayun nga, pinaka-big factor din talaga financial, ma 'di mo maiwasan, Mm. tapos stress. Bale ayun yung nangyari, nati-trigger ako So and pagka-graduate mo hanap ka ng trabaho? naghanap ako ng trabaho kasi ayun nga, bilang breadwinner din sa aming pamilya, kailangan kong kumayod ng di nagpapahinga Ikaw ang pinakapanganay, tama ba opo, bro? Ilan kayong magkakapatid? 6 po kami sir. Wow, dami din. Opo, Tapos at yung first year college ka wala si mama mo. wala na po. So ikaw na sumelo lahat ng 6 na magkakapatid. Opo, Wow, grabe. So gano'n katindi. Kaya pala kahit anong puwede mong ibenta, ibebenta mo talaga para mai-survive lang yung mga kapatid mo 'no? opo. Oh, so ilang taon din talaga na ano, nagsikap. Grabe, saludo talaga ako dito kay Sir Noel 'no. And paano 'to, 'di ba? Sabi mo, dumating sa time na na-trigger nga yung sakit mo ulit, yung sa lungs mo nahirapan ulit 'no. Paano yung sitwasyon nun? Ayun, sobrang hirap sir, parang
mahirap siyang ipaliwanag. Hindi mo alam, pero ayun nga, siguro may mako-question ka, 'di ba? Di maiwasan bilang tao na mako-question mo yung taas, gano'n. Pero sabi nga, may mga darating din na tao para kahit papaano, matulungan ka ng ano, matulungan Mhm. ka sa mga pangangailangan, Totoo 'yan. ayun. So, after college mo, nagtrabaho ka, ta's nagkaroon ka ng sakit. So, ano 'to, totally naging ano ka ba nun, parang huminto ka muna sa trabaho totally after nun? Actually, hindi na ako nakapag-resign, sir, nag-abol na lang ako, eh. Oo, hindi na kinaya Oo, talaga. hindi na So, kinaya kasi na-hospital ka tapos ano. hindi, sir. Kumbaga, wala kasi talaga akong sapat na pera, sir, para pampa-hospital. Mhm. And ayun, nag-awol na lang ako. Kumbaga konting pahinga, siguro 2 araw gano'n, tapos mag-iisip ako kung ano yung pagkakakitaan. Yung diskarte talaga Oo, na ano, that time yung mga napapanood ko nga sa social media, yung papakalbo, ginawa ko na, napakalbo na ako. talaga. Para mailaban ko yung utak ko kasi sabi ko, ano ba puwedeng ano, makakawala sa parang depresyon. Ginawa ko, pakalbo ko, ta's benta akong pastil. Oo. So, Oo, dun na nag-start nagbenta-benta ka ng pastil? opo. Okey, pero yung pastil na 'to, yung parang literal na pastil pa, hindi pa yung ganito? Hindi, ganito na po. Ah, ito na yun. So, Bale dun mo na. may that time, may parang nagbibigay-bigay kasi sa'kin Oo. sa school. Then sabi ko, "Ma'am, baka puwedeng makahiram ng pera pambiling gamot." Pero hindi ko siya biniling gamot. Oh. Ginawa ko, binili ko siya ng pagkakakitaan. Mhm. Tapos yun, sabi ko, "Maraming salamat sa kanya kasi dahil din sa kanya nakapag-produce ako ng 24 ano, So, yun yung jar." di mo makalimutan 'no? Ah, Saktong-sakto 24 yung na-produce mo dun sa hiniram ah, mong pera, opo, 'no? Tapos yun yung unang binenta mong pastilya. opo. Wow! Sinubukan kong Kailan 'to bro? January or Ah, February, this sir. year 2025 Opo, yung nag-start ka na ano, yes po. galing. So, it changed everything kasi dun ka na parang naki-start talaga ng business mo ng pastilya. Opo, parang ano, pero ayun, nawala rin siya kahit paano. Pero Ayun, hindi ka ba natakot nun na baka malugi ako o kaya baka hindi mag-work 'to? Anong nasa isip mo that time nung ginagawa mo 'yan? wala, sir, kumbaga ayun nga palaging nasa utak ko, sir, nabuhay na kami na parang mahirap, walang-wala. Naranasan nga namin na hindi talaga kumakain isang araw, eh. So, ano pang kakatakutan ko sa walang-wala, walang-wala na nga talaga. 'Di na ako natatakot bumagsak, 'di na ako natatakot mawalan. So, ako ano lang, parang last card, Mhm. kung ano yung Subok mabubunot na ko, talaga. oo, parang Iyan yung maganda, eh, 'no? 'Pag dumadating tayo sa punto na nandun ka na sa pinakailalim, wala ka ng kakatakutan, saka wala ka ng choice kundi umangat pataas. 'Pag nandun ka na sa ilalim na ilalim. Kasi for sure may mga nanonood sa'tin ngayon na for sure nasa ilalim din ngayon, 'no? Pero kahit naman kami dumaan sa ganyang bagay, kahit ako dumaan sa ganyang bagay. Pero I realize 'no, 'pag nandun ka na sa ilalim 'no, wala ka ng choice kundi umangat din, eh. Lalo na kung gagawan mo ng paraan na umangat. Kasi may mga tao naman na nandun na nga sa ilalim, gusto pa nilang lumubog dun sa kumunoy na tinatawag natin 'no. Pero yung sa'yo ginawa mo pa rin ng paraan, 'di ba? Ang galing kasi hindi lahat ng tao ganyan ang mindset. Hindi lahat ng tao ganyan mag-isip, 'di ba? Ang galing bro. But anyway 'no, sabi mo kanina, yun nga wala ka ng choice kundi gawan ng paraan, eh, 'di ba? So when you discover 'no na parang ano, naramdaman mo yung pastilya na nabenta mo ba yung 24 na. nabenta ko naman siya, sir, kasi may kaibigan ako dito malapit sa may bayan na Dito sa Novaliches, oo. umorder siya sa'kin ng 10 piraso. Wow, 10 agad. Oh, So tapos out of 24 yung 10 nai-out mo agad. opo, Wow, kasi ibebenta niya rin daw sa ano, sa dito, instant reseller, parang gano'n, sir. Mhm. Pero retail price din. Oo. Kaya So tinulungan ka lang talaga rin niya na tinulungan. ibenta. Opo. Ano 'to, prinomote mo sa social media mo, gano'n? Pinost ko muna siya kasi ayun nga, sabi ko nga, nung time na yun nati-trigger na talaga ako, eh. Kumbaga may times na yung mental health ko tapos yung Totoo sakit 'yan. ko nagsasabong na. Oo. Eh, di para sa'kin, sabi ko wala akong choice. Sabihan man nila ako ng paawa or something, wala ako, 'di ko na Pero alam mo bro, mas okey pa nga yung ganyan, eh, kasi may mga tao talaga na nanghihingi lang, na walang ginagawa. May mga tao na umaasa na lang sa hingi o kaya
maasa na lang sa limos, 'di ba? Kahit malakas pa naman. Eh, ikaw nga may sakit pa eh. Nagawa mo pa rin ng paraan na gumawa ng diskarte na hindi mo kailangan manghingi lang. Kumbaga may kapalit, may produkto, 'di ba? Diskarte pa rin. Ang galing. Hmm. Paano ang after mo naman na nabenta na yung 12, no? Ano sumunod na pangyayari? Bali, pinaikot ko lang din siya, sir. Parang na-roll ko lang siya. Mhm. Tapos, ayun, kahit papaano, kasi may one time nag-approach ako sa isang artist. Okay. Kumbaga, nag-approach ako. Sabi ko, sir, baka pwedeng i-share post mo to. That time. Pero wala pa akong nun, mga online shop, Wala pa, wala oo. pa. Mga TikTok saka Wala Shopee, pa. wala pa. Wala pa. Nung sabi ko. Ayun, napansin naman. Tapos Oh. post niya hanggang post ng isang content creator din. Mhm. Tapos nakita nung isang parang vlogger. Galing, no? So, libre lahat ng promotion mo. Parang gano'n, sir. At ano pa 'to, iba pa 'to dun sa nagte-trending ngayon na post. Opo. So, may nauna na talagang Puwede ba natin pangalanan kung sino yung una na yan? Kilala mo ba? Actually sir, si Ma'am Lynn Bernardo Ma'am yung Lynn Bernardo. tumulong Ayan, sa'kin. shoutout sa'yo, ma'am. tumulong sa'kin na makilala yung pastilya. Na walang hininging kapalit talaga. Yes. Wow. Bali, natulungan niya pa ako that time na ayun, magkaroon ng pang CT scan, gano'n. Okay. So, bukod pa dun kasi yung nag-trending yung post, tapos nakabenta. So, dun ka kumuha ng CT scan mo. Binigyan niya ako ng separate. Literal. Wow, blessing talaga, no? Opo. Kaya sa mga taong medyo hindi alam yung pag-uugali ng isang tao, wag po natin husgahan yung mga tao na bakit gano'n. Minsan, magkakamali tayo pero hindi naman tayo yung parang literal na halang, gano'n. Mhm, mhm. May mga tao pa rin kasi na minsan sa social media nahuhusgahan eh. Totoo yan. Hindi mo naman nakakasama yung isang tao, husgahan mo, 'di ba? May mga ganun talaga, lalo sa social media, 'di ba? Minsan kinakat lang yung video, then kung ano yung makuha nila, yun yung ipo-post, husgahan na ng mga tao. But hindi naman natin alam talaga, no, lahat na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kasi minsan, yung mga tao pa nga na nagbibigay lang, alam mo yun, sa social media, marami ring mapagpanggap eh. Pero mas halang pa sa bituka, 'di ba? I mean, mas halang pa yung bituka na gumawa ng mali. Pero may mga tao naman na nagpapakatotoo sa social media, pero sila pala yung mga may ginagawa behind. May mga kasi minsan hindi naman kailangan lahat i-post sa social media, 'di ba? Kung natulungan ka man niya, hindi ko alam kung pinost ba yung pagtulong sa'yo o hindi. Pero at least tinulungan ka pa rin, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Actually, ayun, di niya rin naman yun pinapalabas eh. Talaga. Kumbaga ako, kaya kong sabihin na mabuting tao si Ma'am Lane. Mhm. Kasi ako, isa ako sa natulungan Tulungan niya. kahit Galing. paano. Ang galing, galing. So ngayon, after naman nito bro, no, nasabi mo nga nakabenta na ng 12 tapos ni-resell. Ano ba yun, nagkaroon ka na lang ng reseller din? Hindi po. Bali, mano-mano ko lang siya, sir, kasi wala pa akong online shop that time eh. Mhm. Mano-mano ako sa mga So benta-benta po na. or kumbaga yung mga taga Mindanao, Visayas, umo-order sa akin. Grabe, no? Pero Nakarating na agad. mano-mano yun, sir. So paano mo pinapaship to sa mga courier na lang? Opo, sir. So mano-mano, no? Eh mas lalo kasi lately, 'di ba? Yun nga, yung nag-trending yung post nyo. Ikaw kasama yung kapatid mo kasi yung nagpicture kayo dito sa studio namin. Hindi ko nga alam na dito pala yun. Nakita ko na lang din na nagti-trending na kayo, no? So that time, no, mas dumami. Actually, may mga big influencer na nag-share talaga ng post mo eh, no? Opo, sir. Ayun. Siguro maraming beses na rin ginagawa ko yun. May times nga na parang, ayun, hindi naman talaga mawawala yung mga mapanghusgang tao eh. Totoo naman. So, So ako, meron pa ring mga basher? parang ganun, sir. Pero, ayun, Ano yung mga sinasabi nila usually pa? ano daw, sympathy, paawa. Nagpapaawa. Ah, Alam mo bro, kahit anong gawin natin, no, lalo sa social media, mabuti man o masama yan, Tama. may sasabihin talaga yung mga tao. Para sa akin, yung ganitong mindset talaga, nasa mga Pinoy na talaga yan eh. Pero at the end of the day, no, mas mahirap pa rin yung mga taong umaasa lang sa wala. Kasi ito may produkto eh. Ang tanong ko nga sa kanila, para sa mga taong nang babash ng ganyan, kayo ba bumili ba kayo ng ni isang produkto ng mga tao na yan? Kung wala kayong magandang sasabihin, wag na lang kayong magsalita, 'di ba? Kasi di naman nanghihingi yan sa inyo eh, ng pera direkta eh. Nagbebenta nga eh, 'di ba? Nagiging totoo lang.
Mas okay na yung ganun. Ano mas gusto natin? Magnakaw yung tao, di ba? Mang-scam yung tao. Bakit hindi natin suportahan yung mga ganitong tao na nagsisikap? Di ba? Hindi ko maintindihan bro. Pero ako masaludo ako sa mga kagaya mong tao na ginagawa eh. Hindi naman to pinupulot yung produkto na to. Sa totoo lang may proseso po to. Napakahirap ng proseso ng paggawa ng ganitong produkto. Lulutuin mo yan, isisil mo pa yan, di ba? Tawag dito yung packaging niyan and everything. Hindi madali. Hindi basta-basta. So kung sasabihin nyo, sympathy, bakit? Magbibigay ba kayo ng pampagamot ni Sir Noel? Hindi naman. So ako para sa akin bro, hayaan mo yung mga ganong basher, di ba? At the end of the day, sila yung talo. Pag pinansin mo sila, talo ka kasi oras mo yung sasayangin, energy mo, di ba? Yung focus mo mawawala pa. So, hayaan mo na yung mga ganyan tao na nanguhusga, no? Kasi may mga, katulad yan, makikita ng mga tao yung heart mo eh. Kung ano yung dinidesire ng heart mo. Kung para sa sympathy lang ba talaga yan o para sa pagsikat lang ba yan? Hindi eh. Makikita naman ng mga tao yung totoong ikaw eh. Sa ginagawa mo, sa action mo, 'di ba? Doon sa mga pinopost, makikita nila eh. So, wag mo na silang pansinin doon sa ano. Pero syempre, tao tayo. Lagi ko sinasabi, bro. Tao tayo. Ibig sabihin, pwede tayo masaktan. Pwede tayo maapektuhan pa rin doon, no? Pero hindi na para doon tayo magbabad. Kasi minsan kailangan din natin tignan 'yan eh. Para ma-realize din. Baka nga may pagkukulang. Kasi alam mo yun, dumadating tayo sa time na minsan masyado na rin tayo complacent, na na rin. We need to validate din saglit, pero hindi ka dapat magbabad doon. Kasi pag nagbabad ka doon, talo ka talaga. Ikaw na yung masasaktan, hindi ka pa makapag-produce ng mga produkto mo sigurado, di ba? So, doon tayo mag-focus sa mga taong sumusuporta, sa mga taong hindi mo naman kilala, pero bumibili ng produkto mo, sa mga influencer na hindi mo naman piniem, pero shinare yung ano. So, sila yung tutukan mo talaga. And nakikita ko naman ganun yung ginagawa mo right now. Kaya mas sigurado, mas binibless yung business mo ngayon, no? Ayan. Kamusta naman after ng pag-viral ng ng post mo na yun, no? Kamusta ang naging response ng mga tao? Actually, hindi ko rin naman talaga in-expect yun. Kumbaga, sabi ko nga, palaging last card. Mhm. Kung ano yung mabunot ko, edi ayun yung kumbaga, medyo jackpot. Subok lang talaga na Oo. subok, di ba? Actually, yun naman talaga, no one knows na nagulat nga ako yung nagte-trending na kasi mga kaibigan natin sila TPC, no? Yung mga vlogger pang iba na malalaki. Nakita ko, sinishare nila na hindi mo naman piniem, sabi mo nga, hindi mo naman sila piniem or everything, di ba? Biglang sinare. Kasi nakita nila yung post mo eh. Naintindihan nila yung istorya mo dun sa bakit mo ginagawa to. Di ba? 6 na magkakapatid na may sakit pa, pero pinupush mo pa rin yung business mo na to para makapag-support sa sarili mo at sa pamilya mo. So, that's the real kumbaga, that's the real reason bakit talaga yung produkto mo, tinutulungan ka rin, no? And sabi ko nga, behind kanina, seize the moment. Kasi, hindi naman laging malakas ang negosyo, di ba? Hindi naman laging trending, di ba? So, everything, lahat ng nangyayari ngayon, it's a blessing na dapat pahalagahan. Tawag dito, gawan ng action na mas maayos, mas maganda, para dire-diretso yung blessing pa rin. 'Di ba? So, after na sumasabog na di ba? Grabe, ilan yung orders mo minsan? Isang araw yung sumabog yung post mo. Almost ilan yan? Nasa 900 ka. 900, no? Yung 900 na yun, na-fulfill mo ba? Kaso hindi. Hindi Kasi na. hindi kinaya ng hindi kinaya ng product. Ng paggawa, hindi pa Oo. kaya. Kasi, imagine niyo guys, milyon-milyon talaga nakita ng post na yun. And sa TikTok mo yun, 'di ba? Para ma-fulfill mo yung orders. Apo. So sa TikTok kasi, sa mga hindi nakakaalam, once na may produkto kayo diyan, no, kailangan pag may order kayo, fulfill niyo agad. Kasi pag hindi, magkakaroon ka ng penalty. Pag nagkaroon ka ng penalty, mababan yung yung shop or product mo, 'di ba? So paano yun? Hindi mo na pala na Opo. Sayang. Napilitan akong parang i-cancel na lang yung order nila. Sayang. So out of 900, ilan lang yung na-fulfill mo? Siguro nasa 300 lang. Grabe. So 600 na orders, times 2 pa yung hindi na fulfill na order. Yes. Sayang, no? So, ang dilema kasi ngayon is hindi mo siya ma-produce, number 1, because of financial. Apo. No? Number 2, syempre, nabigla ka rin dun sa volume ng order, sigurado. Apo.
Kasi COD pa, tama ba? Ang TikTok. Ayun, kaya sa mga siguro tingin ko sa mga nanonood, kung gusto niyo talagang suportahan si Sir Noel dito, no, pwede kayong mag-advance payment or order para sa kanya, then gagawin niya para at least hindi na COD. Kasi pag COD pa, di ba, alam mo yun, hintay mo pa yung pera, papaikot ka pa ulit, di ba? So, ayan, siguro magandang gawin mo, Sir Noel, mag-offer ka din sa kanila ng reseller's price or packages na pwedeng bumili sila ng bulk para at least may pamuhunan ka rin tapos gawin mo, ipadala mo sa kanila. Para sa mga taong naiintindihan yung gano'ng sitwasyon ni Sir Noel kasi hindi pa naman gano'ng kalaki ang puhunan, eh, 'di ba? So kailangan mo talaga ng ng puhunan din. Ayun, para naiintindihan nila. Bali ayun, very limited lang talaga yung funds na meron. Mhm. Bali sa ngayon kung ano yung kinikita, ayun lang yung pinagkakasya. Mhm. So, nahihirapan talaga makapag-produce ng maramihang ano. Maramihan, 'no. Kasi ayun nga, tulad nga ng sinabi ko, kaka-graduate ko lang and siyempre wala naman tayong tamang kita, eh, wala tayong tamang income. Mhm. So, Pero kinuha ko lahat from scratch. So, kung ano lang yung meron, ayun kung lang ano yung pa lang yung kaya talaga, ano. Ayun, para sa mga kasi baka for sure may mga umorder kay Sir Noel, hindi nila naiintindihan bakit hindi dumating yung order nila. Kasi nga po, yun yung dahilan kasi hindi pa kaya ng puhunan at ng manpower, no? So, hindi talaga mafu-fulfill pa yun. Kaya sa mga nakakita nito, siguro kung available sa TikTok ngayon, pwede ulit kayo mag-check out ng pastilla, no? Para at least may fulfill na yung order nyo kung may stock. Kasi for sure, limited pa rin yung stock doon sa TikTok, no? opo. So, sabi ko naman kay Sir Noel, no, we will help kung ano yung may tutulong ko sa Enco para at least yung mga orders nyo, ma-fulfill naman. So, kung ano, kami na lang mag-uusap ni Sir Noel kung paano yun. Pero, we will make sure na kahit papaano, no, may fulfill lahat ng order. Kasi maraming gustong makatikim, eh. So, tutulong ako, Sir Noel, kung ano man yung abot lang na makakaya ko. Hindi naman sobrang laki pero gagawa natin ng paraan para at least may fulfill mo pa rin yung order. But eto, paano naman ngayon? Ano yung plano mo ngayon since eto na eh, medyo dumadami-dami na yung order, no? Ano yung plano mo ngayon? Ano, yun, balak ko talagang ituloy-tuloy siya, pero tulad nga ng sinasabi ko, wala, eh, hangga't wala tayong sapat na funds para dun, hindi natin ano, hindi natin ma mai-establish 'to, hindi natin masu-sustain Mhm, yung products na gusto natin. mhm. So, ayun, ano lang, kung ano lang yung talaga yung meron, ayun lang muna talaga, Makakayanan, oo, oo. ayun lang talaga yung Pero makakayanan. ano naman yan, eh, kumbaga nawo-workout naman yan, 'no. So, I think in the next few months or few weeks, mas lalaki pa yung orders na yan. At kung may mga makakapanood nito, at least naintindihan nila kung paano tumatakbo yung sistema mo ngayon. Kasi sabi mo, ikaw nag-formulate niya, eh, kayo lang nagtutulungang pamilya rin na may produce 'tong product mo, eh, 'no. Opo. Actually, natikman namin, napakasarap po. Subukan niyo rin talaga na tumikim. Siguro okey na yung tikim na 3 jars. Tikim pa lang, 'no. Kasi 'pag naubos yung isa, hahanapin niyo rin, eh. So, gano'n yung pakiramdam namin habang kinakain namin, halos maubos po namin yung isang jar kanina, no. But ayun nga, ganyan talaga sa negosyo, eh, may kapital na kailangan siyempre, 'di ba? At the same time kung COD, sa COD process kasi hihintayin mo muna bago bago mo makuha yung pera, 'di ba? Bago makuha yung delivered. Minsan may mga bumabalik pa. Kaya ang magandang pakiusap din siyempre sa mga umorder po. Once na nag-order kayo, make sure na matatanggap. Kasi kawawa rin naman si Sir Noel, baka mamaya bumalik sa kanya yung produkto basag. At kung may basag man kayong makuha, 'di ba? Hindi naman kasalanan ni Sir Noel 'yun. Kasi may mga na-encounter ba kayong gano'n? Opo, sir. Ano, maraming beses ano, puro basag. Basag. Kasi ako, to be honest, nakikinig naman ako sa mga kumbaga improvement, yung sinasabi sa'king improvement, doble the bubble wrap, Mhm. karton, something Costing gano'n. ka din 'yun, eh. Opo. Bale pinapakinggan ko naman 'yun, sir. Pero ayun nga, may times talaga na basag and wala Oo. na akong magagawa dun Totoo kumbaga. 'yun. Before may naka-podcast akong rider si Ongkoy, 'di ba? Si Ongkoy TV, 'no. Minsan talaga inamin naman daw nila na minsan hindi maiwasan, 'di ba? Minsan hindi naman sa rider, eh, dun sa sorting facility ng mga couriers dun nagkakaroon ng daganan, lalo 'to babasagin. So kahit minsan kahit meron ng fragile nababasag pa rin. Sa mga customer siguro makipag-coordinate lang sa inyo, 'di ba, 'pag may ganong sitwasyon. Pero kasi
lost talaga ninyo yun, di ba? Yun yung problema doon. Imbes na kumita, minsan natatalo pa. Part talaga siya ng business na to eh, lalo kung online selling eh. Kaya nga sabi ko, mas maganda talaga kung may mga resellers ka rin, di ba? May mga, kung bibili po kayo, mas volume, di ba? Para at least, hindi na, kasi iba subok lang, okay lang naman yan, subok-subok eh. Pero once na natikman yung masarap, edi, bili na kayo ng marami. pwede rin kayo, pwede rin kayo mag-resell, di ba? Later on. Yun ang pinaka the best. At tulungan natin si Sir Noel na may push na mas malakihan pa yung production later on. Kasi puhunan pa rin naman ang usapan eh, di ba? Ayan, may mga nakikinig ngayon, no? Ano naman yung need mo ngayon sa business mo? Ayun, ang pinaka-need ko rin talaga is parang funds Mhm. na na puwedeng makapag sa'kin kahit papaano mag-e-expand. Kasi sa ngayon talaga as in wala talagang ah, puwedeng pagkuhaan. Mahirap din naman kumbaga mangutang, gano'n. Mhm. Kasi wala rin naman, 'di man ako puwede umutang sa bank Oo loan naman, oo naman. kasi wala naman akong 'di man nakapagtrabaho ng matagal. Mhm. Tama, tama. So talagang yung capacity pagdating sa funding, yun ang needed talaga, no? Malay mo, may mga makapanood nito o makarinig. So, makipag-coordinate na lang po kayo kay Sir Noel kung willing talaga kayo, no? But ayun, sinasabi ko nga lagi, no? Pag may mga investor sa ganyang negosyo talaga, syempre kilalanin din. Okay naman magpapasok na investor talaga, pero kasi minsan, pag may mga investor, syempre, pag hindi na-meet yung alam mo yun, yung kailangan nila, magagalit. So, be careful lang din sa mga investor. At para sa mga nanonood din, kung gusto nyo talagang tulungan si Sir Noel, no, intindihin natin nasa startup stage sila. So, tignan natin kung paano tayo makakatulong ng bukal sa puso rin natin. At i-guide natin syempre sila Sir Noel kasi ayun naman na mas needed nila ngayon eh. 'Di ba? Yung guidance din. Bukod dun sa funding, guidance to spend the money na mako-collect man kung may magiging investor man na magtatap po sa inyo, no. So yun yung pinaka the best. Syempre, hindi rin naman akalain ni Sir Noel na nagulat ka ba doon, no? Biglang nag-try. Ilan na yung nun? Ilan na yung views ba niyan or likes and shares? Yung bale picture lang siya sir, eh. Picture, Oo, picture. nag-umpisa siya sa picture. Pero dito yun Dito pinicture sa sa photo Photopad. man. Kumbaga Ilang shares inabot yun or likes? Nasa 100,000? nasa 200 ay 27K shares, Na parang shares? gano'n, oo. Shares. Pero yung Wow. nasa 100,000 100,000 ang yung likes. reacts. Wow, grabe. Gano'n katindi yung Kaya alam niyo na yung demand kung gaano karami yung demand dun sa post na yun. Kaya kaso nga lang, suddenly, sad to say, ayun pala yung right term, sad to say, hindi nga na-fulfill yung order, no. So, I think naman, it's a lesson din, no, na kailangan talaga mapaghandaan kasi for sure di naman, sabi ko nga sa kanya, long term naman yung bubuuin mong negosyo eh. Hindi naman to pang sandalian lang na negosyo eh. So, okay lang yun. Kumbaga, pinagdadaanan talaga ng mga negosyo yan, no. So, ito, at least mapaghahandaan mo ngayon yung upcoming na mga blessing pang paparating. At for sure, maraming mag-guide sa susuporta pa rin sa'yo. 'Di ba? At basta yung heart mo, yung desire mo, totoo. Kasi minsan may mga tao talaga, totoo naman, may mga, alam mo yun, nagpapaawa talaga sa social media lang, 'di ba? May mga ganun tao eh. Pero kasi madidesire mo yun eh. Kung talaga ba nagpapaawa lang yung tao na yan o kung ano man, 'di ba? Pero hindi eh. Ibig sabihin, kaya nga niya shinare yung story na yun kasi yun yung istorya ng produkto niya talaga kung bakit niya ginagawa. 'Di ba? Minsan may mga tao na hindi naman talaga binibili yung produkto eh. Binibili yung storya talaga. Which is mas okay ako doon kasi ang daming ang tao na nasa kalye lang nanlilimos eh, 'di ba? Minsan malalaki pa yung katawan. Hindi naman po sa pag-aano kasi hindi naman talaga pantay-pantay yung buhay natin eh. May mga pinanganak na mayaman talaga. Ay baka mapunta tayo sa DPWH dito. Hmm. May mga pinanganak talaga tinatawag nga nilang anong tawag dun sa yung mayaman agad yung nepo baby, ayan. May mga pinanganak talagang gano'n 'no, na nepo baby, mainit-init 'tong usapan na 'to, pinagpapawisan ako 'no. May mga bata talaga na 'pag silang pa lang nila sa mundong 'to, mayaman na talaga. Pero may mga tao rin na pinanganak sa mundo na 'to na mahirap talaga. As in, isang kahig, isang tuka. Kung kailangan umulam ng asin lang, asin or kanin o lang, yun lang yung uulamin nila. So hindi pantay-pantay ang buhay talaga 'no. But sabi mo nga na kanina na
ang buhay, no, kailangan mong diskartehan eh. Kasi, ang gagawin mo? Iiyak ka na naman sa gilid. Hindi gano'n eh, di ba? Mas okay pa rin na ano. Pero hindi kasi lahat ganyan yung mindset. Na sasabihin na, hindi, didiskarte ako, gagawa akong paraan. Magbebenta ako ng prutas, magiging pure gold ako. Hindi lahat gano'n mag-isip eh. Minsan, okay na sa kanila. Kontento na sila sa ganung buhay. May mga ganung tao na kontento na sa kung anong kinalakihan nila. May mga tao naman na okay namang hingi lang. May mga tao din na magsisikap talaga. May mga ganun. For sure, isa ka sa porsyento nun na mas gustong ganapan, na mas, alam mo yun, mag-elevate yung buhay. Makarating kahit malayo-layo. Diba? Kahit pa paano. Sabi nga nila, may mga bagay nun na yung bata tayo, no, parang makabili ka lang ng Jollibee nun. Parang mayaman ka na. Parang iniisip mo, well off ka na, di ba? May mga ganun eh. Pero pag tumatanda ka na, nakakarating-rating ka na sa buhay, nakaka-LL ka na, luwag-luwag sa buhay na sinasabi nila. Ay, dati yung Jollibee, ano ko lang yan parang nakabili lang kami niyan pag may okasyon, o kaya talagang Pasko, bagong taon, di ba? Pero magugulat ka, nabibili mo na pala siya ngayon dahil kahit pa paano, umuusad na yung buhay. Yung mga ganung bagay, nangyayari lang siya pag gumagawa ka ng paraan. Pero kung wala kang gagawing paraan para umusad yung buhay, wala rin at the end of the day. Diba? Magiging ano ka lang, tagapalakpak ka lang sa mga, o kaya taga-bash ka lang na, yan, kaya mayaman yan kasi ganito ganyan eh, diba? Pero behind the scene, katulad nito, yung pastilya, bro, diba? Hindi naman isang pitik, may pastilya eh. Kung maging one day, maging successful ka din, no? Maging successful ka, yan na, i-claim na natin yan, na one day, sasabihin nila sa'yo bigla ka lang yumaman. Hindi naman nila naintindihan yung proseso ng pagyaman. Diba? ilang halo ba yung ginawa mo dyan? Ilang puyat ba yung ginawa mo dyan? Yung health mo, minsan nasa-sacrifice na, no? Ayun yung sabi ko nga sa kanya, importante pa rin yung health, diba, syempre. Although kami, pasaway din kami sa ganyan. Minsan, pag hassle talaga eh, diba? 900 yung order. Tututukan mo. Pero, yun nga, importante pa rin talaga yun, yung kalusugan. Kasi yung pera naman, at the end of the day, kikitain natin yun sa iba't ibang paraan eh. Pero yung buhay kasi hindi na kayang i-revive yan pag binawi yung pinahiram na buhay sa atin eh, di ba? So, ayun. Anong masasabi mo doon, bro? Ayun. Hindi ko alam eh. Naano ako doon. Kumbaga, nasa stage na ako na kailangan ko talagang makapag-survive. Mhm. Kailangan kong maibigay yung pag-aaral, edukasyon sa kapatid ko. Kasi, ayun nga, tulad nga ng sinabi ko, madalas, lalo na sa page ko, nabuhay na kami mahirap eh, pero ayokong mawala ng mahirap. Totoo yun. Sabi nga Although, nila, kasalanan mo, pag namatay ka, mahirap. ayun nga, kung sakaling bawiin man ako, eh may mabibigay akong produkto sa mga kapatid ko. Galing ng mindset na So, yun. sila yung magpapatuloy kung sakali. Sila yung magpapakilala hanggang, So parang ayaw mo silang iwanan lang din ng parang hindi rin alam yung pasikot-sikot ng ginagawa mo na to, no? opo. Kasi actually, ito yung regardless sa produkto, sobrang hirap guys na yung pamilya mo eh parang nawala ng pag-asa sa buhay. So, ako, kahit na de-depress na, nawawalan na rin ng pag-asa sa buhay. Wala, parang naging mindset ko talaga is ibigay na lang muna yung buhay. Kumbaga, magsumikap hanggang sa makarating doon sa kahit papaano guminhawa. Nakakaluwag-luwag na kahit pa paano. Kasi, ayun, big factor kasi yung pagkawala ng mama namin. Dahil ayun, hindi ko naman sasabing sila, parang ungrateful, ganun. Kasi malaking talagang karak sa buhay mo yun eh. Pag nawalan ka ng isang Totoo yun. magulang. So, ako bilang kahit may sakit ako, I'll try my best hanggang sa kahit papaano eh may maibigay na sa, saka importante yung edukasyon, ibigay mo yun kahit kanino, lalo na sa mga kapatid mo kung sakali, kung sino man yung nakapanood. Kung hindi mo man na-fulfill, hindi ka nakagraduate,
ibigay mo sa kapatid mo or sa mga Na sila gustong yung makapagtapos. na sila yung mabigyan mo ng gano'ng bagay kung hindi mo nagawa, 'no? Pero sa'yo ang galing kasi natapos mo yung pag-aaral mo and ngayon gusto mo i-fulfill naman yung para sa mga kapatid mo. Actually sir meron din ang pinag-aaral na first year college, kapatid Oh. ko. Ayun. So gusto ko rin siya makapagtapos para kahit papaano yung mga ang maliit sa amin dati, makita nilang, "Uy may may frame ng naka-toga suit." Mhm. Ano ko yun, kumbaga achievement ko na rin sa Yun sarili ang ko yun. pinaka-trophy mo. Oo, kahit hindi na ako magsalita, kumbaga ito na makita niyo, okey na sa'kin, masaya na siguro ako dun. Mhm. Galing. And ayun, sa mga kapatid ko, yung iba kung nawawalan sila ng pag-asa mag-aral, dapat, 'wag silang matakot. Dapat, harapin nila yung buhay at mas matuto sila. Kasi ayun, hindi habang buhay, kayang-kaya ko tumayo, Totoo kayang-kaya yan. kong, ah, itindig yung sarili ko. Kasi may times talaga na parang, Ang hina, gano'n. oh, naano na yung utak ko, kumbaga sasabog, gano'n. And hindi ko rin naman sila masisi kasi nga may mga trauma din kasi. Mhm, mhm. So, kung ano lang talaga yung pinaka the best way kahit Maibibigay mo. oo, Ibibigay mo talaga para sa kanila. opo. Galing. Kasi yung bunso kong kapatid sir, isang taon Ito yung nung kasama mo sa picture. opo, yung bunso Anong kong pangalan niya? si John Aldab. Si John Jan. Aldab, Aldab talaga. opo. Kasi dati Aldab talaga yung yung pangalan. yung mama ko dati parang siya, addict na addict sa Aldab. Aldab, Legit pala. opo. So ayan sa Team Aldab pinangalan sa Mm, kapatid niya yung Aldab mismo. opo. Bale isang taon siya nung namatay yung mama ko. So, para sa'kin 'pag nakikita ko yung bunso kong kapatid parang na nanunumbalik sa'kin yung mga nangyari sa mama ko. Hmm. So, ako kung hindi man siya mapag-aral ng papa ko, kasi papa ko kasi may na rin, kumbaga may karamdaman na rin, Mhm, mhm. tapos senior citizen na rin. So, hindi na rin kaya siya mapag-aral. Ako, ginagawa ko yung best para ibigay yung edukasyon na makakaya ko sa kanya. Mhm. Para kahit papaano, kung hindi ko siya kaya mapag-aral, magagawa niya. Nakakapag-isip na siya ng Kumbaga makakatindig siya ng sarili niyang paa balang araw. opo, Kung sakali man kung ano mang ano. Pero opo. siyempre, we're aiming na talaga namang siyempre mabuhay ng matagal pero yun ang gusto mong ituro sa kanila, Gusto ko 'no? siyang imulat sa kahit papaano hindi naman Realidad ng buhay talaga. At diskarte. vice versa sir, kumbaga bigay mo sa kanya yung yung kung ano yung realidad tapos which is yung mabigay mo rin yung pag-aaral na kailangan niya. Tama 'yun. Kasi sabi nga nila hindi mo naman puwedeng alam mo 'yun, parang sasandal lang sila sa'yo habang buhay. So kailangan kahit as early as now, hindi man sila yung gumanap, at least makita nila kung paano paano nangyari, paano makadiskarte kahit papaano nasa tama. Kasi ang daming ganyan na dumadating sa point na hindi ka na makakapag-aral talaga, hindi ko na kaya, 'di ba? Alam mo yung gano'n? Wala naman tutulong sa atin, eh. Minsan magdadamdam pa. Alam mo may point din minsan na 'di ba, siyempre minsan may mga kamag-anak din 'no, pero hindi mo kasi puwedeng asahan din sila, 'di ba? Hindi mo rin puwedeng isisi sa kanila kasi may kanya-kanyang buhay din yung mga tao na 'yan, eh. Pero yung ikaw yung gagalaw para makadiskarte kayo, mas okey yun, 'di ba? Kung may tutulong man, tanggapin. Maraming salamat kung may tutulong, pero kung wala, hindi mo na kailangan na parang manisi pa ng iba o diskartehan mo na lang, 'di ba? Dumiskarte ka na lang kung paano ka makakagalaw. Kasi hindi mo naman puwedeng iasa sa iba yung buhay niyo, 'di ba? At yun yung ginagawa niyo ngayon. Opo. Ang galing kasi kayong magkakapatid nagtutulong-tulong talaga sa negosyo na. Kumbaga may isa rin ako napapanood sir kung napapanood niya rin 'to, si YM. Pero YM. magkaiba lang kami ng parang ayun nga personalidad. Siya siyempre bilang 'pag malakas kasi katawan mo kayang-kaya mo talagang gumalaw ng gumalaw, eh. Oo. Ako siguro kaya nasasabing sympathy, paawa dahil nga sa kung paano ko i-approach yung sarili ko sa Mm. social media. Mhm. Ayun yung katotohanang Eh, wala naman tayong magagawa kung may sakit ka talaga, bro.
Opo. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala eh, di ba? Siguro, kaya lang nila naman nasasabi yun dahil nakalagay nga sa description, which is true naman, no? Para sa akin na nasa ano na, pagtingin na ng mga tao yan. Kung paano. Kasi pwede mo naman sabihin, pahingin na lang ng pera. Kasi may ganito akong sakit. Di naman ganun eh. May sakit ka na nga na. Kumbaga, dumidiskarte ka pa rin, di ba? So, nasa tao talaga. Kumbaga, yun nga, may masasabi talaga sila. Kahit anong gawin natin. Pag nangingi ka, may masasabi sila. Pag dumiskarte ka, may masasabi sila. No? So, doon na lang tayo sa side na mas okay, mas malinis, di ba? Kumbaga, ano talaga, trinabaho talaga. Asa mas masarap sa pakiramdam yun, di ba? Masarap sa pakiramdam. Sabi ko nga, laging pagdating ng araw, kung ano man yung mangyari sa negosyo mo to, be humble pa rin, di ba? At the end of the day. Kasi, yun yung wala silang magagawa. Kahit balibalik ta rin ka nila. Pag humble ka, wala silang maano sa'yo. Hindi mo kailangan magdamdam doon. Kasi hindi ka naman nagmamalaki sa tao eh. Kumbaga, diskarte lang, trabaho lang talaga, di ba? Kasi at the end of the day, pag sinabi nila sa yung mayabang ka, kahit di ka naman nila nakakasama, or may nakita lang silang mali sa'yo kahit isang beses, hindi mo sila kailangan paniwalaan. Kasi alam mo naman sa puso mo yung totoo. At alam ng mga taong nakapaligid sa'yo yung totoo. Na hindi ka naman kupal. Kasi may mga tao talagang kupal din talaga, di ba? Pero, ayun nga, siguro, hindi mo kailangan magpa-apekto doon. Ako para sa akin, tuloy mo lang tong negosyo mo. Tuloy mo lang yung ginagawa mo para sa mga kapatid mo. Saludo kami sa iyo dyan. No? At kami, ayan, siguro, nananawagan din ako sa mga kaibigan nating influencer na patuloy natin suportahan yung mga ganitong negosyo. Kung yung mga sugal nga, nasusuportahan natin. Yung mga kaibigan natin dyan. No? So, itong negosyo na to, bakit hindi natin suportahan? No? At para naman sa mga tao na ako na siguro magsasalita para sa kanya, para sa mga nangbaba sa kanya, no? Ilagay din natin yung sitwasyon natin para sa mga ganitong klase ng tao, no? Na imbes na husgahan natin o hindi natin tulungan, kung di nyo naman balak tumulong, huwag na lang kayo magsalita. Pero kung gusto nyo tumulong, edi bumili kayo ng produkto. Hindi naman ang hihingi ng pera yung tao na humihingi lang, di ba? Sa talaga may produkto naman. At para naman sa mga nagsasabi na bakit di nagamit yung sakit, anong gagawin natin? May sakit nga eh. So, totoo naman, pwede niyang, later on, pwedeng pangtulong niya dun sa gamutan niya or maintenance kung ano man yung ginagawa ngayon sa health mo, no? So, may tutulong naman yun, bro, di ba? Tama naman. Actually, hindi nga ako nakakabalik ng hospital kasi, ayun, sobrang short. Pero dapat bumalik ka. Pares tayong pasaway. Okay. Ayun, sobrang short din kasi sa, sa budget. So, may mga times na, ayun nga, kwento ko na rin about sa, na pag-experience ko. Sobrang hirap lumapit sa mga, alam niyo na yun, naman. sa GOBT, alam niyo, sobrang hirap lumapit. May times nga na, umaga ka pipila, tapos hapon ka, gabi ka na makakawi, $100 lang bibigay sa'yo. Mm-hmm. So, bilang breadwinner din kasi guys, sobrang hirap ilaan yung isang araw mo. Totoo para yun. sa kakarampot na hindi naman sa ungrateful ako. Pero syempre, mas maraming dapat paglaanan ng oras kaysa sa ganung bagay. Kasi di naman natin alam kung ano yung pero very tight kasi pag breadwinner ka din. Sobrang kailangan mo mag-isip. Pag gising mo sa umaga, mag-iisip ka na anong ulam, anong isasaing natin. Saan tayo kukuha pang saing? Saan tayo kukuha pang baon? Ganun. So, ayun. And sa estado ko kasi, ako lang talaga kung sakaling may tutulong, di ba, lalapit sa mga sanghay ng gobyerno, yung kumbaga may makakasama ka. Kasi ngayon guys, pag wala kang backer, sobrang yan ka lang dun. Realidad eh. Pag wala kang backer, sobrang ka dun. Kumbaga, ang daming requirements, ang daming kailangan. To be honest, hindi na sakit yung binabayaran mo, effort mo na lang eh. Kasi pipila ka, kakain ka, tapos mamamasahe ka. Papabalikin ka pa minsan. Papabalikin ka pa minsan. Effort mo na lang binabayaran, hindi na yung sakit mo. Totoo hindi na yung kung ano yung pangangailangan mo. Siguro ako, ngayon lang din naman ako magsasalita sa podcast regarding yan. Siguro, napapanahon din naman, no? Kumbaga, may mga kaibigan naman tayo sa gobyerno rin. Pero, yun ang realidad eh. May mga taong naghihirap, no, na
lumalaban ng patas. Pero may mga taong hindi lumalaban ng patas na wala silang pakialam kahit ang daming naghihirap, ang daming nalulubog sa baha, ang daming hindi kumakain. Samantalang sila, pakuha-kuha lang ng pera. Ayun yung masakit na realidad, no? At we're praying na sa mga susunod na panahon, pag bumoto tayo, sana may ipadalang tamang tao na nauupo sa gobyerno natin, na maiintindihan talaga yung sitwasyon ng mga kababayan natin na nasa laylayan talaga. No? At naiintindihan yung sitwasyon. Actually, hindi lang nasa laylayan eh. Kasi lahat naman ng tao sa Pilipinas, pantay-pantay. No? I mean, yung tingin ng dapat ng gobyerno, pantay-pantay para sa lahat. Pero kasi minsan, pag mahirap ka, wala ka na magawa eh. 'Di ba? Mas parang ikaw pa yung nagsasakripisyo para sa mga tao na kubra lang ng kubra ng pera na hindi naman dapat para sa kanila. No, ang hirap po magsalita sa ganitong sitwasyon talaga. Since alam mo 'yun, kasi may mga tao namang nagsisikap, 'di ba? Magbabayad ng mga tamang buwis, hindi na natutulog, pero may mga tao namang kukubra lang din ng pera na hindi naman talaga sa malinis na paraan nakuha, 'di ba? So katulad nito, ito ibebenta mo 'to. Ilang pagod puyat kahit may sakit na, gagawin mo pa rin 'to. Samantalang yung iba, magbibigay lang ng gantong makukuha na yung pera. Na-gets mo, bro? Opo. 'Di ba? So siguro wala naman dadating yung botohan ulit. Botohan na agad tayo para tayo nangangampanya dito. Dadating yung panahon na boboto ulit tayo. Kailangan na nating maging matalino rin siguro sa mga susunod na panahon. Hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan. And for sure, yung mga tao ngayon sa social media, namumulat na dahan-dahan eh. 'Di ba? Ngayon, nauungkat na yung kung ano nung issue about dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na pumapaldo ng matindi. So, ayun, pag-pray natin na magtuloy-tuloy, 'di ba? Na para sa mga susunod na panahon, sana magkaroon ng tamang sistema at hindi na mag-suffer yung mga katulad natin na katulad niyan pipila sa tapos papabalikin o kaya hindi naman makakuha, 'di ba? So sana dumating yung time na lahat maging na, smooth kahit papaano. Mangyayari lang naman 'yan syempre pag walang korupsyon. At hindi naman talaga lahat corrupt eh. May mga tao pa ring alam mo 'yan, yung puso talaga totoo pa rin sa serbisyo eh. Pero sa panahon kasi ngayon, mas marami yung hindi, 'di ba? Parang mapupulitika pa tayo dito. Di ko alam kung tama po itong episode na to. Pero ayun, siguro napapanahon lang kasi alam mo na may issue ngayon, bro, sa 'di ba? Ibang ahensya ng gobyerno. And isang point pa lang 'yan. Sa ang daming naghihirap ngayon dahil maraming pabigat ng pagbigat na nangyayari pero yung iba naman pasarap ng pasarap yung buhay. Habang naghihirap yung mga kababayan natin, naghihirap tayo dun sa mga makuba na tayo, mawalan tayo ng likod, ng baga, kakatrabaho, samantalang yung iba, bulsa lang ng bulsa, no? So, for me, totoo naman, sa ating mga normal na tao, wala tayong magagawa dun eh. Pero, siguro sa dadating na panahon, may magagawa tayo para dun. Siguro yun yung dapat nating makita at dapat nating gawin at piliin na maayos yung mga namumuno sa bayan natin. Wow! Anyway, yun. Lumalayo na kami. Pupunta na po kami sa... Grabe itong usapan natin, bro. Pati yung pinagpapawisan. Anyway, bro. Ayan, bago tayo matapos, no? Ano yung mga masasabi mo? Baka pwede mong kausapin yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Alam ko, hindi ka pa naman sobra masasabi nating successful na successful. But, tingin ko, doon na papunta naman talaga yan eh. Na balang araw yung pastilya mo talaga maging... Anong masasabi mo sa mga tao na nanonood sa atin ngayon para sa nangangarap din, no? Ako, yung masasabi ko lang sa inyo guys, kung mangangarap kayo, ituloy nyo lang kung ano yung mga nangyayaring pagbagsak or problema na dumarating. I-go nyo lang parati at minsan lapit lang kayo kay Lord. Tapos, ayun, huwag niyong limitahan yung sarili nyo. Kung ano yung mga pagkukulang nyo, tawag dito, punan nyo ng panibagong pag-asa na kung sakali na walang-wala na talaga, basta lang sa utak. Kahit sabihin nating negative tayo dito sa pero sa utak, kailangan maging positibo tayo. Lagi tayong tumayo, no matter what. Siyempre, tayo pa rin talaga yung tayo pa rin yung titindig sa katawan natin kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na, uy, itindig mo nga ako. Kumbaga parang ganun.
Basta kung nawawalan ka ng pag-asa, ngayon, hindi ko naman tinitignan yung sarili ko bilang successful na tao. Gusto ko lang talagang makasurvive. Gusto ko lang mabigyan ng buhay yung kapatid ko. Gusto kong mai-provide yung pag-aaral. Kasi ayun nga, bilang kuya, gusto kong lahat kami magkaroon ng diploma. Ayun din isa sa pangarap ko. So kahit hindi na ako maging mayamang tao, makasurvive lang talaga. So kayo, kung may mga pangarap kayo, huwag kayong titigil. Pwede magpahinga, Pwede sabi. mapagod. Pwedeng mapagod, pwedeng umiyak, or anumang gawin mo sa buhay. Pero huwag mong titigilan yung pangarap mo. Dahil pangarap mo yan, hindi nila pangarap yan. Kaya go lang, ganun. Yun. Para naman sa mga taong sumusuporta dito sa produkto mo, ano naman masasabi mo, bro? So yun guys, dun sa mga sumusuporta sa produkto ko, maraming salamat sa inyo sa pagtanggap ng produkto ko guys. Alam ko, palagi ko itong sinasabi sa page ko na hindi ito yung pinakamasarap na pastil na matitikman nyo. Pero ito yung pastil na nanggaling sa puso na, ayun, na may kagustuhan maka-survive talaga. Kaya ito yung nagawa ng kagustuhang maka-survive. So, hindi siya about money. Although, ewan ko, basta para sa akin kasi kailangan namin maka-survive kaya naging ganyan yung produkto. So, kung bibili nyo yan, hindi yun yung kumbaga parang produkto lang. Kumbaga may istorya talaga yan. Kaya, ayun, maraming salamat kay Ma'am Lane Bernardo unang-una. And kay Lord, maraming salamat kasi binigyan niya ako ng kahit papaano hint na magpatuloy. Kasi, ayun nga, bilang may sakit, bilang breadwinner, bilang tagabayad ng mga bills, something ganun, minsan, mababaliw ka na talaga hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay. So, may mga pagpipilian ka pero dapat yung pagpipilian mo, iisa lang. Yun yung magpatuloy sa tama at kahit papaano, kung magkamali ka man, okay lang magkamali pero wag mong talagang yung darating ka sa punto na matatawag ka ng masamang tao, ganun. Basta kung may pangarap ka sa buhay, kung gusto mo magnegosyo, wag mo limitahan yung sarili mo. Gawin mo yan, kung ano yung nasa utak mo, gawin mo. Walang maglilimitan yan kundi ikaw lang. So, Tama. yun. Bro, para naman dun sa mga influencer na sumuporta sa'yo, it's your time na magpasalamat din sa kanila kung ano man gusto mo sabihin. No? Ayun, yung pag-call out ko sa mga big content creator or kahit small content creator guys, maraming salamat sa inyo. Kasi kahit paano nakita niyo kung ano yung laman ng mensaheng nandun sa description, caption, ayun. Ayun yung maraming salamat kasi pinansin niyo yun. At maraming salamat dahil ayun, na-appreciate niyo kung ano yung ginagawa ng katulad ko. Ayun, ang galing nun, no? At para naman sa ito, gusto ko lang marinig, no? Ano naman mensahe para sa isang Sir Noel na simula nung tinawag siyang Pure Gold, anong masasabi mo naman sa sarili mo way back before hanggang ngayon? Ako, wala naman akong pinagsisisihan sa kung anong ginawa ko. Kung tawagin man akong mini Pure Gold, batang estudyante yung nagpo-protest, estudyante yung nag-Graham Balls. Wala akong pinagsisisihan, lahat yun. Ginawa ko ng nasa puso at gusto ko talagang makasurvive. So, proud na proud ako sa'yo sa lahat ng kinaya mo at kakayanin mo pa sa hinaharap. Yun lang. Parang ako na yung walang masasabi dun. Congratulations and we're very proud, no, sa you, Sir Noel. At for sure maraming may inspire sa podcast na to, no? Dahil kung ang isang estudyante nga na kung ano nung tinawag sa kanya, nagpapatuloy hanggang ngayon. At ngayon may bago na namang sinusubukan, no? Naway supportahan po natin. At ayun naman, Sir Noel, tuloy-tuloy lang. Ayun. For sure maraming na-inspire sa'yo ngayon at proud na proud ngayon kung saan man papunta yan. For me, simula pa lang naman talaga to lahat, no? Marami pang pagdadaanan, marami pang pagsubok sa negosyo mo yan. Kasi sa negosyo naman talaga,
hindi siya laging nasa up eh. Hindi rin naman siya laging nasa down, no? But the only key na sikreto dito is magpatuloy, consistency, no? At syempre, lakas pa ng loob, dagdag na lakas ng loob. Kasi hindi naman talaga perfect yung ganyan eh. May bumps talaga. Siguro yun yung kailangan nating set na expectation lang pagdating sa negosyo. Pero at the end of the day, no, worth it lalo na kung binubuhos mo lahat. Kasi wala kang pagsasisihan na hindi mo ginawa to, na hindi mo sinubukan to, no. Sabi nga nila, no, the only way na hindi ka mag-fail ay hindi mo subukan yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi mo sinubukan, walang mangyayari. 'Di ba? So, it's the only way na hindi ka mag-fail is hindi ka sumubok. Ganun lang kasimple yun. So, okay na okay yan na tuloy-tuloy lang. Hindi natin alam kung ano. Sabi ko nga, etong packaging mo pwede pang ma-improve, 'di ba? Sa mga susunod na araw, yung proseso mo sa negosyo kaya pang ma-improve yan, no. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag susuko diyan sa ano, sinimulan mong yan. Ano na yan eh, dire-diretso na eh. No? At sa ganitong negosyo naman talaga, sabi ko nga, repeat purchase is the key para sa mga ganitong produkto. Kumbaga, next week may bibili ulit na galing doon sa mga bumili dati. Kasi nandun ang totoong kitaan, di ba? Kasi ang daming mga influencer before na sumikat yung produkto pero yung produkto naman nila, walang repeat purchase. Kumbaga one time nabili lang. And after nun, lilipas na. Unlike with this one, no, kailangan mong alagaan yung mga customer and clients mo. And talagang masatisfied sila dun sa lasa at sarap ng produkto, no. So I think yun naman marami ako natutunan dito sa podcast na to. At maraming pinarealize sa akin sa podcast na to, sa kwentuhan na to, sa simpleng kwentuhan na ganito. You inspire us a lot, no. A lot of people na nakikinig dito for sure, mas ma-inspire din sila na simulan yung simpleng negosyo rin nila. Na-inspire sila na patuloy na lumaban. Kasi marami rin nakikinig na breadwinner sa podcast natin, no, or sa video na to, no. So saludo rin kami sa inyo sa mga breadwinner diyan na patuloy na lumalaban, patuloy na dinadala yung buong pamilya nila, no. Patuloy na tumutulong sa pamilya nila at lumalaban para sa mga pamilya nila, hindi lang para sa sarili nila, no. And you deserve the best, no. Dahil kailangan mo rin magpahinga. Kailangan mo rin na mag-relax, no? Kasi, syempre, at the end of the day, ikaw nga ang inaasahan. So, kailangan mo rin ingatan yung sarili mo at alagaan, no? So, yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi pwedeng kayod lang din ang kayod, di ba? So, kailangan din ng pahinga. At sa ganitong negosyo, lalo sa'yo, kailangan mong magkaroon ng sistema para at the end of the day, later on, ma-leverage ka rin. Mas mapukusan mo expansion ng business mo, no? So, I'm excited na makita pa namin to sa market na nagbo-boom. Mas marami ka pang mabentang pastilya. Ilan ang goal mo na mabenta sa isang taon? Target mo? Kahit mga 200,000. 200,000. O yan ha. Sa mga nanonood ngayon dito, no, call out namin. Kailangan makabenta ni Sir Noel within a year ng 200,000. Babalikan natin tong video na to kung naka 200,000 na, no. Nothing is impossible, no. So, malay natin, pagising mo ng isang umaga, may 200,000 na order ka. Walang makakasabi, di ba? But I believe, ibibigay ng Lord yan once na ready ka na, ready na ang production mo, ready na ang lahat ng sistema, no? So, mangyayari at mangyayari yan. Nothing is impossible. Pwede at pwedeng mangyari. Baka nga, hindi pa umabot ang 1 taon, eh. Di ba? No one knows. Hindi natin masabi. But we're claiming, para sa mga taong gusto sumuporta kay Sir Noel, yan, hintayin nyo na lang para sa pag-order nito, Sir Noel. Pwede silang umorder ngayon sa TikTok, no? Pwede silang mag-order ngayon sa TikTok. Shopee, wala na, no? Hindi na kinaya ng Shopee kasi nga nag-failed yung delivery. But later on, I will help Sir Noel to build yung sarili niyang website para doon kayo mag-order lahat. Tutulong kami dyan kung ano yung kaya naming maitulong, no? Tutulong kami para lahat ng orders nyo naka-line up doon. Wala nang mape-penalty kay Sir. Yun ang may tutulong namin kay Sir Noel. So, antabayanan nyo na lang. Kami, hindi na kami kikita doon, pero tutulong lang din kami kung ano yung knowledge saka yung kaya namin, Sir Noel. Yun naman ang ibibigay ko po sa inyong tulong, no? At syempre, bibili rin kami nito. Syempre, kung kayo bibili kami rin, syempre, bibiling maraming ganito. At anytime na kailangan nyo yung studio, sabihin mo lang, tawag dito, we will offer free itong studio namin anytime na gusto mo. Wala kayong babayaran doon. Ako nang bahala doon. So, sabihin mo lang sa amin kung kailan. Schedule mo lang dito sa studio, no? Sabihan mo lang kami. So, ayun, maraming salamat, sir.
And congratulations syempre sa product mo. Naway bless ka pa ng Lord at mas marami ka pang matulungan dito sa produktong mong to, hindi lang sa pamilya mo. Dahil balang araw, magkakaroon ka ng reseller, magkakaroon ka ng mga distributor na aasahan din kumita sa produkto na to. So, we will pray kung anong mararating pa ng produkto na yan. But, for sure, marami ka pang matutulungan dyan. No? Tuloy-tuloy mo lang yan. Ayun. So, once again, maraming salamat po. Maraming salamat. At sa oras din, syempre. At syempre, bago ang lahat pala, baka may gusto kong i-shoutout o batiin, no? Sa mga nanonood sa atin, kapamilya mo, mga kaibigan mo. Ayun, gusto ko yung shoutout siya, no? Yung kapatid kong bunso. Ayun, mag-aral ka lang ng mabuti. At tuparin mo yung mga pangarap mo. And sa mga kapatid ko, huwag kayong mahiyang mag-aral. Kung nahuli kayo, palagi nyo tandaan yung pangarap nyo is pangarap nyo. And, ayun, shoutout sa mga ano dyan, mga tropa natin. Yan. Nakapag-podcast din sa wakas. Yes. Ayun, maraming salamat, Sir Noel. So, hintayin nyo na lang na lumabas to. For sure, by that time, napapanood nyo naman kami sa YouTube, Spotify, and Facebook, no? So, don't forget, syempre, to like and subscribe sa aming YouTube channel, Talk with Papa Sundot, para sa mga gusto nyo pang istorya mapanood sa amin, iba't ibang istorya, no, ng journey ng kanilang mga experiences and success story, no, sa TWPS. At syempre, gusto ko lang pasalamatan ng aming sponsor, Lucia Cecil, sa napakasarap na pagkain na to. Hindi na namin masyado nakain dahil sa sobrang daming kwentuhan, no. Halos naka-1 oras din kami sa podcast na to. Pero maraming salamat po. At syempre, once again, i-promote natin yung pastilya ni Sir Noel. I-follow nyo siya sa kanyang page na Francis Noel, tama ba? Yes. Yan, nalabas yan sa sa video na to, Francis Noel. At syempre sa kanyang page, no? At syempre sa kanyang website, ayan, ilabas na rin natin dyan ng pastilya.com, ilo-launch natin, no? So, i-follow nyo si Sir doon para doon na kayo mag-order pag na-launch yun para maipulpi lahat ni Sir Noel anytime yung order nyo. Hanggat kaya ng kanyang pondo, gagawin niya. Yun ang pinaka the best, no? So, once again, maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa TWPS. At don't forget to like and subscribe sa ating lahat, no? At mabuhay po kayong lahat. God bless everyone.